Ano nga ba ang masakit na katotohanan tungkol sa presyo ng XRP sa susunod na 6 na buwan? Kung ikaw po ay matagal nang nasa crypto market, alam mo na, alam mo na po na hindi ito para sa mahina ang loob. Ayon po sa ilang analyst, ang susunod na 6 na buwan or 6 months para kay XRP ay maaari daw pong maging mabigat sa emosyon at saka pasensya. Si XRP ay kasalukuyang nagpapakita ng sinyalis ng prolonged weakness or mahabang kahinaan na hindi po agad mariresolba. Bilang isang crypto enthusiast, nakikita ko na ang ganito pong galaw ay kadalasang sinusubok ang tiwala ng mga holders. Hindi po ito bigla ang crush, ngunit isang mabagal na pagbaba na mas masakit sa psychology ng market. Kaya para po sa atin bilang mga traders, investors at saka holders, tandaan po natin na tayo mismo ang tinatamaan dito. Ang tanong po ngayon ay hindi kung bababa sa XRP, kundi kung paano tayo tutugon sa sitwasyon na ito. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan po, bakit nga ba nagbabala or nagbigay ng warning ang analyst na si Levi Ritwell dito tungkol po sa near-term trajectory na XRP? Sa isa pong post sa X, nagbigay dito si Levi Ritwell ng prangkang assessment tungkol kay XRP. Hindi po ito hype, hindi rin ito panakot. Ayon sa kanya, posibleng pumasok sa XRP sa isang bottoming phase na maaaring tumagal ng ilang buwan. Ang ganito pong yugto ay karaniwang sinusubok ang disiplina ng mga long-term holders. Maraming investors ang napapagod at sumusuko sa ganitong phase. Ngunit para po kay Retfield, ito rin ang yugto kung saan nabubuo ang tunay na opportunity. Sa ganitong sitwasyon, lumalabas kung sino ang may malinaw na strategy at sino ang nadadala lamang ng emosyon. Ito ay isang paalala na ang market ay laging sumusubok sa atin bago magbigay ng gantimpala. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng technical analysis sa kasalukuyang galaw ni XRP. Kung titignan po natin ang chart ni XRP, makikita po ang malinaw na consolidation pattern. Ibig pong sabihin, si XRP ay gumagalaw sa loob ng isang range kahit pabago-bago ang buong market. Ayon po sa technical analysis, ang ganitong setup ay kadalasang nauuwi sa malaking galaw. Maaari itong accumulation o liquidation, depende po sa sentiment. At yan, binibigyang diin po ng analyst na ang $1 support level, yan po ay isang psychological floor. Dito kadalasang nagkakaroon po ng matinding labanan sa pagitan po ng mga buyers at saka sellers. At kapag nabasag po ito, maaaring lumalim or bumagsak pa ang correction. Ngunit kung mananatili po ito, maaaring maging base or pundasyon po ito ng susunod na recovery. Kaya mahalagang bantayan po natin ang price level na ito sa mga susunod na buwan. Ngayon ay paano naman po naapektuhan ng macro at saka market sentiment ang presyo ni XRP. Hindi lamang po chart ang gumagalaw sa presyo ni XRP. Malaki na rin po ang papel ng macroeconomic factors tulad po ng interest rates at saka global liquidity. Kapag mahigpit po ang pera sa global markets, humihina ang risk appetite ng mga investors. Sa ganitong environment, mas pinipili po ng marami ang safety kaysa speculation. Dagdag pa rito ang sentiment matapos po ang pagtatapos ng Ripple SEC case nitong 2025. Kahit malinaw na ang legal status ng XRP, nananatili pa rin ang pag-iingat ng market. Ang kombinasyon po ng macro pressure at saka emotional fatigue ay maaring magdulot ng mas malalim na short-term correction kaysa sa inaasahan ng iba. Ngayon bakit po ba sinasabi ng analyst na opportunity pa rin ito kahit mukhang negatibo? Sa unang tingin parang puro masamang balita ang nakikita natin.
Ngunit dito, pumapasok po ang mindset ng isang disiplinadong investor. Ayon po kay Redfield, ang mga kayang tiisin ang bottom at bumili sa deep ang kadalasang nagtatagumpay. Ito ay hindi bagong prinsipyo kundi paulit-ulit ng napatunayan sa kasaysayan ng markets. Kapag mababa po ang presyo at takot ang karamihan dito, nagaganap ang tunay na accumulation. Hindi po ito madaling gawin dahil kalaban mo ang sarili mong emosyon. Ngunit kung may malinaw kang plano, mas nagiging malinaw po ang long-term potential. Kaya para po sa atin bilang mga investors, ito ay tanong ng disiplina at paniniwala sa strategy. Ano naman po ang ipinapakita ng kasaysayan na XRP matapos po ang malalalim na drawdowns? Yan, kung babalikan po natin ang history ni XRP, mapapansin po natin ang isang pattern. Matapos po ang malalim na consolidation at drawdown periods, madalas po siyang bumabawi or bumabangon. Ang mga rebound na ito ay hindi po basta pump, kundi structural na galaw. Karaniwang sinasamahan ito ng renewed confidence at saka real-world adoption. Ang XRP Ledger ay patuloy po na ginagamit sa cross-border payments at saka institutional use cases. Ito po ang pundasyon kung bakit nananatiling may demand sa XRP kahit tahimik ang presyo. Kapag nagsama po ang technical base at saka fundamental demand, nabubuo ang recovery. Kaya mahalaga pong tingnan ang mas malaking larawan kaysa sa araw-araw na galaw. Paano naman po dapat timbangin ng mga investors ang risk at saka reward sa panahong ito? Ang assessment po ni Redfield ay isang paalala na ang crypto investing ay hindi po sugal. Ito ay isang laro ng strategy at saka risk management. Ang posibilidad po ng pagbaba sa paligid ng $1 ay maaring maging psychologically heavy. Ngunit dito mahalaga ang tamang position sizing at saka malinaw na time horizon. Hindi po lahat ay kailangang bumili agad at hindi rin lahat ay kailangang magbenta. Ang mahalaga ay alam mo kung bakit ka pumasok at kung kailan ka lalabas. Para po sa marami, ang panahong ito ay hindi para magmadali, kundi para maghanda. Sa ganitong paraan, nagiging oportunidad po ang uncertainty sa halip na banta. At bilang panghuli, ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Bilang isang crypto enthusiast, masasabi ko po na si XRP ay nasa isang critical phase. Hindi ito ang panahon ng excitement, kundi ng pagsusuri at disiplina. Ang susunod na 6 na buwan ay maaring hindi po masaya para sa mga naghahanap ng mabilis na tubo. Ngunit para po sa may malinaw na long-term vision, ito ay yugto ng paghahanda. Ang market ay lagi pong nagbibigay ng rewards sa mga handang maghintay. Hindi ko sinasabing madali ang dadaanan ni XRP. Ngunit naniniwala ako na ang temporary weakness ay maaaring magtago ng mas malalim na opportunity. At sa kabuuan, ang magtatagumpay ay ang mga may plano, hindi po yung mga nagdadala ng emosyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.